pinapalabas po ng mga taga punto por punto o si Brother Windel na mali yung pagtuturo ng kapatid na Eli kasi si Pedro namatay 521 BC. Yan. Parang pinapalabas lang umano natin na nagkamali si Eliseo Soriano. Kaya nga, kung natunton talaga niya dahil sabi niya, ito ang original, kung sa kanyang side, ang ating pakinggan mga kapatid, abay, magtataka talaga kayo. Bakit inilabas sa atin na BC, before Christ? Samantalang ang inilabas ni Isel TV, AD, na ang AD para sa kanya, after death. Mali po, hindi after death ang AD. Anno Domini. Yes. Pagkarinig ko, BC ang sinabi ni Esel eh. 521 BC? Hindi, AD. Dito, sabi niya original, oh. Yan, naimbento yan salitang Pope o Papa 521 AD. At ginamit lang yan ng Iglesia Katolika noong 11th century. Oh, yun. Yun ang bahagi sa pahayag ni Eliseo Soriano na AD. Kaya, pinalitaw ni SLTV na ating inedit ang video ni Soriano para yung AD ay magiging BC. Balik muna natin. Tingnan natin yung sinabi ng kapatid na Eli doon po sa original. Ibalik natin yung tape. Hindi totoo yan. Naimbento yan salitang Pope o Papa 521 AD. At ginamit lang yan ng Iglesia Katolika noong 11th century. Itong video clip na ito ay pinalabas ni Brother Wendell na kung saan ay pinamamalian po nila yung video ng ating kapatid na Eli. Ibig sabihin, pinapasama mga kababayan yung video ng kapatid na Eli. Parang iniiba yung talagang mensahe o ibig sabihin ng ating kapatid na Eli. Ito, pansinin ninyo mabuti mga kaibigan, talasan nyo po ang inyong pakinig at pangunawa. Hindi totoo si Pedro, Papa sa Roma. Panlulokong napakatindi ng Katoliko nun eh. Kasi yung salitang Papa, unang lumabas lang yun, 500 taon nang patay si Pedro. Paano mangyayari siya unang Papa sa Roma? Even the use of the word Pope, ito'y ginamit lang doon sa 521 BC. Ibig sabihin, matagal nang patay si Pedro bago nang lumitaw yung pagiging Papa. Even the use of the word Pope, ito'y ginamit lang doon sa 521 BC. Ibig sabihin, matagal nang patay si Pedro bago nang lumitaw yung pagiging Papa. Yun. So parang pinapalabas po ng mga taga punto por punto o si Brother Windel na mali yung pagtuturo ng kapatid na Eli kasi si Pedro namatay 521 BC. Ayan, 521 BC. Pinalabas lang natin at sa video niya, inedit natin. Magaling pagka-edit dahil kabusis umano ni Eliseo Soriano. Iwan ko kung sadya ba talaga niya na di pinanood ang buong video. Dahil itong ipinakita niyang original daw, sa videong ito kasi, inulit-ulit ni Eliseo Soriano ang pagsagot gamit ang Catholic Encyclopedia. Sa unang bahagi ng kanyang pagsagot, doon sablay si Eliseo Soriano. Bakit? BC before Christ ang binanggit niya. Pero, nang ipabasa niya ang tinatawag na yung source niya, ang Catholic Encyclopedia ni Daniel Rason, doon na natuwid ang kanyang pahayag na 521 AD. Ito ang ipinakita lang ni SLTV. Yan, naimbento yan salitang Pope o Papa 521 AD. At ginamit lang yan ng Iglesia Katolika noong 11th century. Ayan.
Kaya sa video niya, pinalitaw na inedit natin ang pahayag ni Eliseo Soriano para magmukhang mali. Hindi. Inamin niya na yung iniidolo niyang mga ngaral nagkamali. Pero mukhang mali lang dahil mukhang iniwasan niya yung simulang pagsagot ni Eliseo Soriano. Bakit? Dito kasi natin makita sa channel na ito ang buong pahayag ni Eliseo Soriano. At dito, Magandang gabi po, ito ang Brother Eli, Brother Daniel. simulang Isang katanungan at karangalan simulang ko pagsagot. po na nakapagtanong sa nitong programa. So ang katanungan ko po ay, totoo po ba na nung bumalik na si Yesu Cristo sa langit, si Apostles Pedro na po ba ang nanguna sa mga unang Kristiyano o namuno? Kasi ang natutunan namin sa relihiyong Katoliko na si Apostol Pedro daw ang unang papa kasi siya daw ang nag-lead sa mga o namuno sa unang Kristiyano nang si Hesus Kristo ay bumalik na sa langit. Yun lang po ang katanungan. Salamat. Salamat sa iyo, kapatid na Renato. Pero kung mo tanong mo yan, gusto ko sagutin kita ng yung tapat na sagot. Hindi para bigyan ka ng ng lugod. Kahit magalit ka sa akin, yung isasagot ko, yun ang tama. Hindi totoo si Pedro, papa sa Roma. Panlulokong napakatindi ng Katoliko nun eh. Kasi yung salitang papa, unang lumabas lang yun, 500 taon nang patay si Pedro. Paano mangyayari siya unang papa sa Roma? The power of the papacy, or even the use of the word pope, ito'y ginamit lang doon sa 521 BC, 521 BC. See? Sa unang bahagi ng pagsagot ni Eliseo Soriano yan, lumabas sa kanyang bibig, 500. At sabi pa niya, tapat na pagsagot. Yun daw ang tapat na pagsagot. Ha? At napansin ni Eliseo Soriano na nagkamali siya, kaya ito ang kanyang karugtong. Hindi totoo si Pedro, papa sa Roma. Panlulokong napakatindi ng Katoliko nun eh. Kasi yung salitang papa, unang lumabas lang yun, 500 taon nang patay si Pedro. Paano mangyayari siya unang papa sa Roma? The power of the papacy, or even the use of the word pope, ito'y ginamit lang doon sa 521 BC, ay AD. Oh, yun. Ibig sabihin, So, galing mismo sa bibig ni Soriano sa pangalawa niyang pagsagot, BC o AD. Yung ipinakita ni SLTV sa huling bahagi na yan, kung saan inulit na naman ni Eliseo Soriano. Ang ginawa niya, pinutol, pinag-chop-chop niya. Iniwasan niya yung unang bahagi na pagsagot na nagkamali si Eliseo Soriano. Ang akala niya, di siya mabubuking. Pero, dito, malinaw, sino ang nanloloko sa mga inosenteng tao. At di lang yan, sabi niya na ang Anno Domini daw, ang ibig sabihin after death. nasa Catholic Encyclopedia ito. Katoliko gumawa nito. Basahin natin yung volume 8, 571. The Pope, the popular title of the Bishop of Rome, successor of St. Peter and visible head of the Catholic Church, is Pope, derived from the Greek papas, father,
The title was first mentioned by Saint Ennodius 521 and has been in general use in the Western Church since the 11th century. Kita mo, unang-unang minention yan ni Ennodius 521, matagal nang lusaw si Pedro nung gamitin niyang salitang Pope o Papa. At yan, ginamit lang sa Western Church since the 11th century. 11 taon nang patay si Pedro nung gamitin yan sa Western Church. Paano mo kayong sasabihin sa akin na unang-unang Papa sa Roma si Pedro? Bawal nga ni Kristo yun eh. Paano ngayong papatawag si Pedro ng Papa sa Roma? Tingnan ninyong imbento yan. Kayong mga marunong, mga nag-aral, nakakaalam kunyari ng katotohanan. Huwag kayong paloko. Hindi totoo si Pedro ang kahalili ang unang Papa sa Roma tapos ang kahalili eh. Itong mga sumunod. Hindi totoo yan. Naimbento yan salitang Pope o Papa 521 AD. At O yun, ha? Naimbento yung salitang Papa 521 AD. Yun po yung original na sinabi ng kapatid na Eli. Na yun po yung totoo, no? Kasi yung ibig sabihin ng AD ay after death ng Panginoong Jesucristo. Ano daw ang AD? Ang AD ay after death. Saan kaya galing itong nakuha niya na ang AD after death? Pero dito tayo magtaka. Bakit? Sabi kasi niya, I'm sorry mga kaibigan, pero nagsasabi lang po ako ng katotohanan. Ako po ay isang mangmang na tao. Halatang inosente at wala talagang alam, ano? Sige. Kaya hindi mo na dapat sabihin yan, kapornok. Ha? Ako na mismo magsasabi, mangmang ako, mangmang ako, mangmang ako. okay, yun. Ang sabi niya, no, na mangmang daw umano siya. Pero paano niya minajik ang buong video, mga kapatid, para iwasan yung pagkakamali? Yung unang bahagi sa sagot ni Eliseo Soriano, yun ang iniwasan niya. Oh. Pero, yung kaniyang inilabas, yung huling bahagi kung saan nagbabasa ng encyclopedia, Catholic Encyclopedia, si Daniel Rason. Ang iniwasan niya, itong pagsimula ng pagsagot, no, tinanong si Eliseo Soriano at Magandang gabi po, Ito ang tanong. Brother Eli, Brother Daniel. Isang karangalan ko po na nakapagtanong sa nitong programa. So ang katanungan ko po ay, totoo po ba na nung bumalik na si Jesucristo sa langit, si Apostols Pedro na po ba ang nanguna sa mga unang Kristiyano o namuno? Kasi ang natutunan namin sa relihiyong Katoliko na si Apostol Pedro daw ang unang papa kasi siya daw ang nag-lead sa mga o namuno sa unang Kristiyano nang si Jesucristo ay bumalik na sa langit. Yun lang po ang katanungan. Salamat. Salamat sa iyo, kapatid na Renato. Pero kung mo tanong mo yan, gusto ko sagutin kita ng yung tapat na sagot. Hindi para bigyan ka ng ng lugod. Kahit magalit ka sa akin, yung isasagot ko, yun ang tama. Hindi totoo si Pedro, Papa sa Roma. Panlulokong napakatindi ng Katoliko nun eh. Kasi yung salitang Papa, unang lumabas lang yun, 500 taon nang patay si Pedro. Paano mangyayarin siya unang Papa sa Roma? The power of the papacy, or even the use of the word Pope, ito'y ginamit lang doon sa 521 BC, 521 BC, 521 O yan ha, 521 sa unang bahagi ng kaniyang sagot.
Yon ang iniwasan ni Hazel TV. Kaya, iwan ko kung pinanood ba talaga niya ang video para di siya masupalpal sa katotohanan o iniwasan ba talaga niya, mga kapatid, para ipalitaw na dinaya natin. Sino ngayon ang lumitaw na mandaraya? So, inulit-ulit ng mga anti-Catholic, di lang si Bro Eli, na hindi talaga si San Pedro ang kauna-unahang papa ng simbahang Katoliko. Dahil huli na daw ang titulong papa ginamit, 521 BC, ngunit itinuwid niya na Anno Domini pala. Hindi yun after death, ha? Taliwas sa sinasabi ni SLTV na after death. Anno Domini, Latin yan, Year of the Lord. Pero kung ang argumento nila hindi si San Pedro ang unang papa, halimbawa, itong hawak ko ay kulay puti. Kung sasabihin ko na ang kulay nito ay puti, tutulan nila, hindi yan puti. O sige, anong kulay ito kung hindi ito puti? Dapat sasagutin nila at ibigay nila ang tama. Di pwede na tototo lang sila, pagkatapos di nila alam kung sasabihin ko na puti ang kulay nito at tototol sila, hindi, puti. Anong kulay? Ito. Di pwede sabihin nila, iwan ko. Anong punto, mga kapatid? Kung sinabi nila na hindi si San Pedro ang unang papa, ibig sabihin, merong unang papa sa simbahang Katoliko na hindi si San Pedro. Kaya nga, yun ang tanong ko sa debate namin ni Rizalito Ocampo noon sa Iglesia ni Cristo, na sinabi niya, hindi si San Pedro ang unang papa ng simbahang Katoliko. Kaya, butata dito si INC Ministro Rizalito Ocampo noon sa debate namin. Dahil ilang bisis ko tinanong, kung hindi si San Pedro ang unang papa sa simbahang Katoliko, sino ang unang papa sa simbahang Katoliko? Tinututulan nila. Kung tingnan natin kahit nasa Webster's Dictionary, page 544, malinaw ang nakasulat. Peter, masculine proper name, Simon Peter, fisherman of Galilee, one of the 12 apostles and the first pope of the Roman Catholic. Ngayon, una, isa-isahin po natin, mga kapatid. Sisiyasatin natin. Bakit po ba tinatawag na Papa si San Pedro? Yung titulong Papa na sabi ni Alessio Soriano, huli na 521 BC at AD pala, no? Anno Domini, hindi after death, ha? Lumabas. Kaya, yun ba ang batayan para si San Pedro ay hindi tunay na unang papa ng simbahang Katoliko? Mali. Bakit? Ang bata, tao na. Kahit huli na, pinangalanan siya. Nagsimula ba ang pagkatao ng isang bata nung pinangalanan siya? Hindi. Kahit wala pa siyang pangalan, tao na siya. Anong punto dito? Ang Pilipinas nga, bago siya pinangalan ng Pilipinas, nag-exist na ang kaniyang mga pulo. Hindi ibig sabihin na ang paglitaw, paglabas sa pangalan, doon nagsimula ang pinangalanan. Ganon din ang titulong Papa. Kahit sa taong 521, lumabas opisyal ang titulong Papa, ngunit ang namuno na tinatawag sa opisyal na titulong ito ay nagsimula na sa panahon pa ni San Pedro, dahil ang titulong Papa galing sa Latin, San Mateo 16:18, nang sinabi ng ating Panginoong Hesus, et ego di cuciato is Petros, et soperam vitram edipicabo iglesiam iam, et portain pirinon praebilabot adversus iam. Diyan kinuha ang titulong Papa, Pietri Apostole Potestatem Accipiens. Pietri si Pedro,
apostles, potestatem power, acceptance, tinanggap. Kung balikan natin ang hula, lalo na sa Isaias Kapitulo 22, versikulo 20, mga mahal na kapatid. No? Makita natin diyan sa nakasulat sa Isaias 22, 20, 23. Ito ang mabasa natin sa hula. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod si Eliakim, na anak ni Hikiyas. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibigay ko sa kaniya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging ama ng mga taga-Jerusalem at ng mga taga-Huda. Ibibigay ko sa kaniya ang susi ng sambahayan ni David. Walang makapagsara ng anumang buksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sarhan niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tulda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar at siya'y magiging marangal na trono sa sambahayan ng kaniyang ama. So dito mga kapatid, malinaw ang hula sa propesiya ng Isaias 22 na ang binigyan ng susi ay magiging ama. At sa propesiyang ito ay natupad sa Bagong Testamento ni San Pedro mismo sa San Mateo Kapitulo 16, versikulo 18 hanggang 19. At sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipinagbawal mo sa lupa ay ipinagbawal sa langit, at ang ipinahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. See? Napakalinaw mga kapatid. At tandaan natin na ugali ng Diyos na tuwing magbigay siya ng tungkulin sa isang tao, ay binago niya ang pangalan nito. Ito ay bilang tanda ng tungkulin. Halimbawa, naalala niyo ba sa Genesis Kapitulo 17, versikulo 5, si Abraham, pinalitan ang pangalan na Abraham. Sa Genesis Kapitulo 17, versikulo 15, si Sarai, pinalitan ang kanyang pangalan na Sarah. Sa Genesis Kapitulo 35, versikulo 10, si Jacob, pinalitan ang kanyang pangalan na Israel. At sa San Mateo Kapitulo 16, versikulo 17 hanggang 18, si Simon, pinalitan ang kanyang pangalan na Pedro. Na kung sa original Aramaic language of ina amarnalak na to kepa will hadi kepa ebne liti. Pedro, bato. Kaya napakalinaw mga kapatid na si San Pedro ay siya ang pinili mula sa mga henerang na mga apostol. Saan ba natin yan mabasa? Pinahayag ba yan ni San Pedro? Malinaw yan. Pansinin ninyo ang pahayag ni San Pedro sa Gawa Kapitulo 15, versikulo 7. Pagkatapos ng maraming pagtatalo, tumindig si Pedro. Sinabi niya sa kanila, mga kapatid, nalalaman natin na nang nakaraang mga araw ay hinirang ako ng Diyos mula sa inyo. Hinirang ako upang sa pamamagitan ng aking bibig ay
pakinggan ng mga hentel ang salita ng Ebanghelyo upang sila ay sumasampalataya. See? Ano daw? Malinaw ang sabi ni San Pedro, mula sa kanila. Yung mga apostoles, hinirang. Pero mula sa hinirang, si San Pedro ay hinirang mula sa kanila. At nang nakita ng ating Panginoong Hesus, si Satanas, na susubok sa kanyang iglesia, anong nangyari? Binabalaan niya si San Pedro. At hindi niya ito ginawa, mga kapatid, sa ibang mga apostol. Kundi, diyan lang ni San Pedro. Matapos niya binabalaan si San Pedro na mag-ingat dahil si Satanas ay susubok sa kanyang iglesia. I-single out niya si San Pedro. Ipinagdasal niya. At pagkatapos, inutusan niya si San Pedro. Yun ang mabasa natin sa Lucas Kapitulo 22, versikulo 31-32. Sinabi ng Panginoon, Simon, Simon, narito, ikaw ay hinihingi ni Satanas sa akin upang salain tulad ng trigo. Ngunit, ipinanalangin na kita upang huwag manghida. Ang iyong pananampalataya, kapag ikaw ay nagbalik, palakasin mo ang iyong mga kapatid. See? Napakalinaw, mga kapatid, ang pahayag mismo. No? At nilinaw din ng Ebanghelyo ang natatanging yung gampanin ni San Pedro sa iglesia. Kung tingnan natin ang mabasa sa Juan Kapitulo 21, sabi kasi ni Eliseo Soriano at sa iba pa, hindi siya kahalele. Tandaan natin na sa Juan Kapitulo 16, ang ating Panginoon Jesucristo ang tinatawag na Good Shepherd, mabuting pastol. At bago siya umakyat sa langit, ang pagiging pastol sa kaniyang mga tupa ay iniwan niya kay San Pedro. Juan Kapitulo 21, 17, 15, ito ang ating mabasa. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit, na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? So ano po ba sa English, mga kapatid, feed my sheep? At anong ibig sabihin ng feed my sheep? Jeremiah chapter 3 verse 15. And I will give you a pastors according to my own heart, and they shall feed you with knowledge and doctrine. Yun pala ang kahulugan sa pakainin mo ang aking mga tupa. Ngayon, kung tutulan nila na si San Pedro ay hindi talaga unang papa, hindi. Gagamit sila ng history, hindi his history. Anong dapat nilang gamitin, mga kapatid? Gagamitin nila dapat yung history na kung di si San Pedro ang unang papa, ibig sabihin merong unang papa na di si San Pedro. Pero di yan ginawa nila. Di ba? Tutol na tutol lang sila. Pero di naman nila itinuwid sino ang unang papa kung hindi si San Pedro. Bago sinabi nila, hindi pwedeng si San Pedro ang unang papa dahil
hindi nagtungo si San Pedro sa Roma. Yon ang paulit-ulit nating marinig. Na hindi nagtungo si San Pedro sa Roma. Pero alam nyo, kahit sa Biblia merong historical evidence, ebidensya mga kapatid, na si San Pedro ay nagpunta sa Roma. Napatunayan ito mga kapatid sa kasaysayan din, kung gamitin natin ang kasaysayan, at kahit sa Biblia. Kaya, ibuklat ninyo ang inyong Biblia. Basahin ninyo ang unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 13. Sa Common Bible, ang mabasa natin ay ito, Common Bible. No? Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia, mga hinirang na pares ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Ang sabi kasi sa bidyong ito, di pwede si San Pedro na magiging papa dahil bawal ang pagtawag na papa. Inang sinabi ni San Pedro dito na si San Marcos, si Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Kung mahal niyang anak si Marcos sa pananampalataya, ang tanong, ano si San Pedro? Dito. Di mo ba? Now, dahil ang nakasulat, kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia, mga hinirang na pares ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Isasabihin naman ng iba, Babylonia naman ang sinabi diyan. Hindi naman yan Roma. Pagbigyan natin sila ng letra por letra dahil hinahanap nila. Dito tayo sa The Living Bible. Ito ang salin sa 1 Peter chapter 5 verse 13. The church here in Rome, she is your sister, and the Lord sends you her greetings, so does my son Mark. So, di malinaw na ang Babylonia dito ay ang Roma kung gagamitin natin ang letra por letra. Pero sa Common Bible at sa ibang mga salin mga kapatid, ang mabasa natin sa sulat mismo ni San Pedro ay Babylonia. Bakit Babylonia? Kung inyong mapansin, bakit ginamit dito ni San Pedro sa kanyang sulat sa unang Pedro ang salitang Babylonia? Lalo na sa hulihang bahagi ng kanyang sulat mga kapatid. Na binabati niya ang mga kapatid sa 5 probinsya ng Asia Minor. Ang mga kapatid na kasama niya sa Babylonia. Pero, ang tanong, bakit Babylonia? Saan ba itong tinatawag na Babylonia? Sa konteksto nila noon, ang Babylonia mga kapatid, yun ang kasalukuyan na Iraq ngayon. Ngunit, sa pagkakataong isinulat yan ni San Pedro, ginagamit niya ang code name sa Roma. Ang code name na tumutukoy sa Roma. Bakit ginagamit niya ang code name? Okay. Ayon sa mga biblical scholars kasi, mahigpit ang Roma. Lahat ng mga sulat na dadaan, papasok at lalabas, binubusisi talaga yan ng gobyerno ng Roma para mabusisi at mapaghandaan nila kung merong communication na nagbabalak sa rebellion laban sa kanilang imperyo. Walang pagkakaiba, halimbawa mga kapatid, sa Estados Unidos, yung mga tawag, palabas, papasok sa naturang bansa, minomonitor yon kung wala bang nagplanong terorista. Ganon din ang sulat na papasok at lalabas sa Roma. Talagang binusisi para malaman at mapaghandaan, wala bang nagplano na mag-aklas laban sa imperyo. Kaya, para di matukoy na ang pinuno ng simbahan ay nasa Roma, ginagamit niya ang codename. At ang codename na ito ay Babylonia.
sa panahon niya. Yun din ang dahilan kung mapakinggan ninyo ang ibang mga anti-katoliko, sinasabi nila, kung si San Pedro ang unang papa sa Roma, bakit sa sulat ni San Pablo, di natin mabasa na ina-acknowledge si San Pedro na nasa Roma? Ganon din. Bakit hindi ina-acknowledge si San Pablo? Dahil napaka-safe para sa isang pinuno ng iglesia na hindi banggitin ang kanyang presensya doon mismo sa Roma. Pero, di ba siya nakapunta sa Roma? Isang katibayan na si San Pedro nakapunta sa Roma. Bakit? Di po ba binanggit niya si Marcos? At alam natin, noong si San Pablo ay nakulong doon sa Roma, alam natin kasama niya si Marcos. Saan yan mabasa? Colosas Kapitulo 4, versikulo 2 hanggang 12. Yun mabasa natin. Kinukumusta kayo ni Aristarco na bilanggo ring kasama ko at ni Marcos na pinsan ni Bernabe. Tungkol naman kay Marcos, mayroon ng bilin sa inyo na malugod ninyo siyang tanggapin pagdating niya riyan. So, malinaw ang sulat ni San Pablo na si Marcos ay binanggit niya na dapat malugod ang pagtanggap pagdating niya riyan. At di lang yan, makalawang bisis na bilanggo na kulong si San Pablo. At nang nakulong siya, nandoon pa rin si Marcos. Doon sa Roma. At hiniling ni San Pablo kay Timoteo na dalhin si Marcos sa Roma. Saan yan mabasa? Ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 11. Ito mabasa. Si Lucas na lamang ang kasama ko rito. Hanapin mo si Marcos at isama mo rito sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain. So utos ni San Pablo na si San Marcos ay dadalhin doon sa Roma. Kaya malakas ang ebidensya, gamit lang ang Biblia, na si Marcos ay nandun sa Roma, kasama ni San Pedro sa Roma. Kaya sa sulat na ito sa The Living Bible, the church here in Rome, she is your sister in the Lord, sends you her greetings. So does my son Mark. Napakalinaw mga kapatid. Kaya yung argumento nila na di maaaring tawaging Papa dahil huli na, bastid na yan ayon na kay Caborno. At kung di man si San Pedro ang unang Papa, hindi dapat ituro nila sino ang unang Papa kung hindi si San Pedro. Marami pang mga isyong inilatag dito si Isel TV. Dami. Pati na yung tungkol sa mga imahe, yung veneration natin. Pero ito lang muna ang ating sasagutin mga kapatid. Itong kaniyang minadjik na pahayag na para sa kanya, para sa kanya, ang pahayag ni Eliseo Soriano ay pinutol daw natin. Di yan totoo. Dahil siya mismo ang lumitaw na pinutol niya ang naturang pahayag para madaya ang inosente. Kaya ulitin ko, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Dito lang muna tayo.